So ngayon, no, sa buwan ng January 2026, may dalawang rebulto, no, na pinoprosesyonan ng mga taong idolaters, no. Dito sa Cebu, itong Santo Niño de Cebu, sinulog. Dito naman sa Manila, itong January 9 nata to, ngayon, itong Poong Nazareno. Isipin mo, ilang libo ang dumalo. Kung titignan mo sila sa malayo, para silang mga bakterya ba na nakikita mo sa microscope dahil sa dami. Itong mga taong ito yung mga tao na hindi alam kung ano ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa utos ng Diyos. Hindi nakaintindi kung ano ang nangyayari sa mga tao noon na sumasamba sa mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. Kalimitan, no, almost 100% or 90% sa mga taong ito hindi nagbabasa ng Biblia. Kung may ilang porsyento man, ipagpalagay natin may 10% na mga tao na nagbabasa ng Biblia nito. Binabasa nila yung Biblia every time na makita nila yung patungkol doon sa mga imahe. Huwag kang gumawa ng mga imahe na ganito ganyan. Nilalaktawan yan. Minsan pag mababasa nila yan, natatamaan sila. Hindi nila iniintindihan. Minsan sinesarado na yung libro, ang Biblia. Minsan hindi inintindi, malayo yung iniisip. Kasi nga ayaw nila na malaman ang katotohanan upang sila ay magbalik sa Panginoon. Dahil nga ang isipan at puso nila dumidilim na at kontrolado na ni Satanas. Until sa mga araw na ang apoy ng impyerno lalamon sa mga taong ito. Kaya payo ko, no, gumising kayo. Ayon sa Biblia, walang tao sumasamba ng mga anito, rebulto, santo, Diyos-Diyosan na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Klaro po yan. Kaya nga sinasabi, no, basahin mo at intindihin mo ang nakasulat sa Biblia. Kung alam mo ang nakasulat sa Biblia at intindihin mo ito, malalaman mo na yung mga sinasamba, pinoprosesyonan nyo, ay walang kabuluhan. Ganito ang istorya niya. May isang tao, karpintero, panday, o sino man, o anuman, pumupunta sa kagubatan, kumuha ng kahoy, pumutol ng kahoy. Tapos itong mga kahoy na ito, kinulitan niya, pinuporma niya ng mukha ng tao. Gumawa siya ng katawan, kamay, paa, hanggang sa nagiging kumpleto ito. Tapos pinagdugtong niya ito sa pamamagitan ng mga padikit or anumang padikit at saka pako. Nung nakita niya na maganda yung ginagawa niya, na porma na ng tao, pinapaganda niya pa ito lalo para pag-attract sa bawat tao. Nasasamba dito. Pinipinturahan niya, pinapaganda niya, at doon hanggang sa nakumpleto, binihisan niya, at nagiging parang Diyos, parang tao. At tinawag niya yung mga tao. Sinabi niya, sambahin niyo ito, sambahin natin to. Hihingi tayo ng tulong dito para sa ating kabuhayan, negosyo, or ano pa man successful sa buhay. Iyan ang nangyayari ngayon. Kung iisipin mo ang pinakadulo niyan, kahoy yan eh. Yung ibang kahoy niyan, sabi niya, yung ibang mga sobra ng mga kahoy, sabi niya, gutom na ako. So wala akong gagamiting panggatong. So yung mga sobrang kahoy nun, ginamit niya panggatong upang makaluto siya ng kanin or ulam. At nakakain sa dahil dun sa sobrang kahoy na yun na ginawa niyang Diyos-Diyosan. At sinasamba nila yung Diyos-Diyosan. Itong mga taong ito, bulag sa katotohanan at bulag talaga. Kung sasabihan mo itong mga taong ito, sasabihin nila, hindi namin yan sinasamba. Sabi nila, hindi namin yan sinasamba. Hinahangaan namin yan. Hindi nyo ba sinasamba? Niluhuran nyo, hinahalikan nyo, dinadasalan nyo, anong tawag niyan? Pinoprosesyonan nyo, iniiyakan nyo.
hinahalikan nyo. Anong tawag niyan? Hindi ba yan pagsamba? Of course, ang sasapitin nyo pagdating ng araw. Alam nyo, binubulag kayo ng sarili nyong isipan. Hindi nyo alam kung ano ang pinagkatotohanan. Hindi ang kaharian ng Diyos ang inyong pinapangarap, kundi yung apoy ng impyerno na pinapainit ng mismo na sobra ng asupre nito. Ang demonyo ang bumubulag sa inyo. Proud na proud kayo kasi marami kayo nito. Maniwala kayo sa akin, pagdating ng araw, walang kahit isa sa inyo, including pare, diri-diritso talaga kayo dyan. Without stopping or walang hintuan yan. Hulog talaga kayo dyan sa impyerno. Maniwala kayo. Darating yung araw, magiging panggatong kayo ng kahoy. Itong mga pare naman, ito yung pare na dubli-dubli ang kasalanan na sasapitin nila. Kasi millions of people ang nadideceive nila. Hindi nila sinasabi ang katotohanan, kaya nga wala silang kaalam. Hindi nila sinasabi ang katotohanan kasi nga wala sa kanila ang katotohanan. Kasi nga ang demonyo ang may control sa kanila. Kung susunod kayo sa kanila, maniwala kayo sa akin, kayo at sila ay pari-pariho ang tutunguhan. Ang relihiyon na yan, ng mga Diyos-Diyosan na yan, nagiging pintuan yan tungo sa impyerno. Believe it or not, 101% or 1,000%. Bagsak talaga kayo sa impyerno niyan. Yan ang babala ng Diyos. Hindi ko sinasabi yan, hindi ko babala yan. Ito mga sinasabi ko, ito yung mga salita ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi niya dito, kung ano yung kautusan niya, ano yung kalooban niya, or ano yung sinasabi niya. Sinasabi ko sa inyo, pinaintindi ko sa inyo na ito ang katotohanan. Na pagpatuloy niyong sambahin ito, ihanda niyo ang kaluluwa niyo pagdating ng araw. Apoy ang sasapitin niyo. Apoy talaga, maniwala ka sa akin. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Hindi kayo makakaalis doon sa impyerno na yan. Billion years, 1,000 years, billions of years, billions and billions, lifetime. Walang katapusan, doon kayo susunugin na walang hanggan. Kung hindi kayo mamumulat ngayon sa simpleng pagkakamali. Ang babala ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay siyang ilaw sa atin. Ang salita ng Diyos, ito yung foundation of truth. Ito yung foundation ng katotohanan na dapat nating sundin. Wala sa church. Hindi yung church na yan na iniisip nyo, foundation of truth ang church. Kasi yung church na yan, ang turo dyan, palpak. Kaya wala dyan ang katotohanan. Ang katotohanan dito sa Biblia, ang kasulatan ng Diyos, ang kautusan, ang salita ng Diyos, ang siyang foundation of truth, ang katotohanan talaga. Sandigan or pinaka-root of truth. Kung hindi kayo magbabasa nito at patuloy kayong sumasamba diyan, tapos surpresang darating sa inyo ang kamatayan, ayon doon sa sinabi sa Biblia, aside from holiness, no one can see God or no one will see the Lord. Aside from holiness, maliban sa taong banal or pagkabanal, walang taong makakakita ng Panginoon. Ang makikita nyo, ang demonyo. Kung ngayon, binubulag kayo ng isipan nyo, hindi namin yan sinasamba. Binubulag kayo ng isipan nyo, darating yung araw, magigising kayo na sobra pas bangungot na binangungot kayo. Mas malala pa, maniwala ka sa akin. Kung hindi kayo gigising yan. Kung magalit kayo sa akin, kasi nga sinasabi ko ito, wala akong problema. Kung ano yung gagawin sa akin, tatanggapin ko yun. Basta itong sinasabi ko, hindi talaga ito mababali. Maniwala kayo sa akin,
bagsak talaga kayo kung hindi kayo babalik sa Diyos. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.